Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, ang inyo pong lingkod na si Angel Whisper 11, ang inyo pong spiritual tarot reader, ang inyo pong divine healer, ang inyo pong ritualist na magbibigay po muli ng mensahe po sa inyo. So, ngayon po is kuha po tayo ng energy base po sa inyong buhay-buhay today as of November 27, 2025. Okay, so kukuha po tayo ng energy kung ano po ba dapat yung expect for today. No? So, for today hanggang Friday. Okay, so hanggang 27, 28, 29. 28 and 29. 27 and 28 lang pala, sorry. Kasi ano na pala ngayon, Thursday na. Midnight. Okay, so nais ko po muna syempre magpasalamat sa lahat po na patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers. Maraming salamat po sa mga patuloy po na natitiwala po dito sa ating YouTube channel. And again, sa mga makaka-resonate po at di ba po nakaka-subscribe ng ating YouTube channel, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. Especially po, meron po tayong mga live. No? So, hopefully po na maka-join po kayo doon, and sa mga spiritual knowledge na mag-join po kayo as a member para po sa mga gusto po talaga matuto ng spiritual. I mean, gusto nyo po ng fire protection kasi yun po is more on fire protection po yun. So, nagbibigay po ako ng mga dasal doon and ways kung paano po ninyo, kung ano po yung mga dapat hindi dapat po gawin once na pumasok na po kayo sa ganitong mission. Okay? So, ito pong reading na ito or ito pong YouTube channel ito is para po to sa mga, para po malaman ninyo kung ano po yung life purpose ninyo. Bakit po kayo nakakaramdam ng mga, yung iba nakakakita, nakakaamoy, nakakarinig, nang hindi naman po nararanasan ng iba. Ngayon po is more on tarot reader tayo para po maging specific and para po makakarating po sa inyo kung ano po yung mensahe ng ating mga Holy Spirits. Okay? So, maraming salamat. At wait lang po, at ako meron lang pong gagawin sandali. So, about naman po regarding naman po sa panggagamot din po, no? Ito po isa reminder lang din po na please, kailangan din po natin ng book, no? Or magpa-book or magpa-schedule po kasi po hindi po ako yung talaga pong nagpapapila po, no? So, by schedule po tayo sa healing din po, no? Sa mga magpapagamot po dito, sa mga mag-walk-in or even po sa online. So, I'm accepting online and also walk-in. So, para lang po tayo magkaroon ng problema sa schedule. So, make sure po na nakapag-chat kayo sa akin and nabigyan ko po kayo ng available time or slot. And sa kasi po broken schedule po ako actually ngayon kasi nga po meron po ako mga clients abroad. So, kaya po gusto ko meron po tayong schedule para po hindi naman po masayang oras ninyo kasi po baka dumating kayo, tulog ako, yung mga ganon. Kasi nga po umaga na rin po ako natutulog. Okay? So, again, sa magpaparitual naman po, ang parang pinaka-forte ko po kasi sa ritualan is yung pagbabaklas po ng mga gayuma sa mga nasisira pong pamilya dyan, sa mga nagloloko po mga asawa, na mga kulasisi, yan po, pinaghihiwalay ko po yung mga iyan at binubuo ko po yung buong pamilya ulit na winasak nito mga ito. Lalong-lalo na po kung ito po may kargang gayuma. Okay? So, now is, dito na po tayo sa ating tayo muna yung humingi ng basbas para po magbigay ng exact message po para sa atin. Mahal na Diyos, Ama sa langit, mahal na Iso Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po yung napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay po ng mensahe sa aking tagapanood. Ako po'y patuloy po na nananalangin, na kami po inyong bigyan lagi ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at pagklase ng karamdaman na tukso, at bigyan ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's see kung ano po yung message sa atin. Sa mga mag-a-avail po ng pangkalahatang langis, I mean, it's a miracle oil na tinatawag ng karamihan na pangontra at panggamot po sa mga kulam, barang, lason, usog, gayuma, ritual, ay hindi po kasama pala ritual, sorry. So, ito po. No? So, meron po tayong big bottle, pero meron din po tayong maliit nito. No? So, ito po is available po, and also yung black salt.
Kasi may black salt ko. May ganito po tayo pero nasa ibang lalagyan po. Ito po kasi is personal use ko po ito na nilalagay na ginagamit ko po sa gamutan po ito. Okay, so ito po is sa pinakamabisa po to or napakabisa po nito talagang pangtanggal or pangpagpag ng mga spiritual na atake. Okay? Nagkakalkala naman yung pusa ko sa sa lababo. Okay, so ano po ba ang energy o ano po ba dapat nating malaman sa ngayon para po sa inyo? So, dito po is wala pong reverse dito ha. Lahat po to is upright. Wala pong negative energies tayong gustong, ay! Okay, so ito po yung gusto nilang sabihin. Okay? So, let's see kung ano po yan. So, first card na lumapag or bumagsak is yung forgive them. So, it's time to forgive. No? So, kailangan po natin magpatawad talaga sa kapwa po natin. Na huwag po tayo magtanim ng sama ng loob. Especially po, alam nyo na, malapit na ang Christmas. No? So, actually, hindi lang naman po dahil malapit na po ang Christmas or ang Pasko is kailangan po natin magpatawad. Dapat po araw-araw. No? Hindi po maganda yung meron po tayong karga-karga mga sama ng loob. Kasi po, tayo hindi po naapektuhan. No, na lumababa po ang energies natin, nag-iisip din po tayo. So, mas maganda na magpatawad po tayo sa ating kapwa. Okay? And we have the parent or mga magulang ninyo, sister. Bakit may sister dyan? Crown chakra. And trust no one. Okay? Wait lang po ha. Okay. So, dito muna siguro tayo sa first 5 cards. Actually, yan na po nilapag, no? So, we have the forgive them, no? So, parang, siguro kung meron man po pagkakasala, or meron, hindi naman po sa pagkakasala, maybe for some of you here, is parang merong pagkukulang, nagkaroon ng pagkukulang, ang parents sa inyo, maybe time, communication, mga ganyan. So, it's time for for you to forgive them, no? Kailangan niyo na po silang patawarin. Wala po tayong karapatan bilang mga anak na magtanim ng sama ng loob sa magulang. Mabigat po 'yun. Napakabigat po nun sa buhay. Kung mapapansin po ninyo, pag magulang na po ang parang kinalaban natin, kahit nga po taasan lang po ng boses, no? Or suwayin talaga. Meron po kagad balik. No, may balik po agad yan. May balik po agad talaga yan, promise, no? So, also sa sister mo, no, kung meron man po siyang pagkakasala, no, is, kailangan niya rin po siyang patawarin. And even your sister, parang, nagsisend na rin ng message sa inyo for sure, no? Kung kayo po is kapwa po na sa spiritual, or, kasi po ako is a spiritual tarot reader, so talagang ito is more on spiritual reading po talaga. So, kung yung parents nyo po, for example po, is pumanaw na po at nagkaroon po kayo ng samaan ng loob. At, bago po siya pumanaw, so, kailangan nyo po humingi rin ng, forgive them, no? And ganoon din naman sila sa'yo, na, for now, for sure, syempre, wala na po yan sa tabi ninyo, spirit na lang po sila. So, they know kung ano po yung nasa sa loob ninyo, na meron din po kayong tampo, mga tipong ano. So, andyan din po sila na nare-realize nila ngayon nga lang na too late, but andito po yung talagang they're asking also forgiveness po sa inyo. And sa sister po ninyo, same thing, no? So, ano po ba yan? Bakit po lumabas si crown chakra and trust no one? So, si crown chakra is lumabas po is because of maybe, no, for some of you, telepathically or sa isip po is andyan po yung bulong. No, na andyan po yung lagi silang through your mind, through their whispers, sinasabing patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako, patawarin mo na ako. No? So, may mga ganun silang bulong. No? So, or maybe na dito na rin yung time na kung before hindi nyo sila sinasama sa mga prayers, now isinasama nyo na sila sa prayers na magkaroon sila ng kaliwanagan, mga tipong ganyan. Or magbalik loob sa Panginoon, humingi ng kapatawaran sa Panginoon. So, now, para din po sa ipapanatag ng mga puso't isip nila at kaluluwa na rin, mas maganda po talaga magkaroon kayo ng forgiveness po, no? Talaga pong magkaroon na kayo, mag-reunite po kayo, no? Mapabuhay man yan or sumakabilang buhay na po, no? Okay? And as a reminder from them, no, is please don't trust no one. Na parang hindi na po naman po sinasabi, o hindi rin po nila sinasabi to na parang, mas okay ang mag-isa, mas okay ang maging alone, ano, or parang, wag ka na lang makisalamuha. Hindi maganda. Para, nasa sayo yan eh, kung kaya mo, na parang mamuhay mag-isa, or parang hindi ka na makisalamuha before, na katulad ng,
andun yung ang dami mong sigurong friends before, but now is andito yung talagang very limited or talagang bilang na bilang sa mga daliri mo na lang ang mga pinakikisamahan mo. And yun is one of their parang gusto nila talaga na parang for now is talagang parang wala tayong karapatan or wala kang wag ka nang magtiwala pa sa mga paligid. No, especially kung halimbawa po sa mga ganito pong klaseng misyon, no, hindi po natin kailangan talasan po natin lagi ang ating pakiramdam. Huwag po tayo magpalinlang sa mga kay Taning. No, si Taning po talaga, sa totoo lang po nitong mga nakaraan, ang dami ko pong experiences talagang puro ang sapi po is puro si Taning ang sumasapi. No, so medyo kailangan po nating as in ang lakas po nila makadrain ng energy. No, so kung napansin nyo rin po talagang wala rin po ako ng how many days because of busy po ako sa pagkagamot and meron po ako mga emergency gamutan outside our country. So, andito po yung talagang, kaya hindi ko rin po maharap masyado talaga ang reading. No, so, pagka ako nakita nyo ng talagang bumalik sa dati, meaning, wala po ako masyadong pasyente nun. So, maluwag po ang schedule ko nun. So, now, andito po ako sa inyo para po magbigay muli ng mensahe. So, trust no one po, okay? So, what else? Pero, maganda po dito kasi, parang andito na yung surrender na rin sa yung sister mo, especially kung ito yung tipong dating nagbibigay sa inyo ng mga sakit, like kasi po di ba may mga reading po tayo na sila yung mga kumukulang, mga ganyan, nagpapalipad hangin sa inyo. So now is they're asking forgiveness. Maybe they are now asking forgiveness din kay God na pagkalooban sila ng kapatawaran at bigyan ng panibagong buhay. Okay, so it's your time to shine. Wow. So, it's your time to shine. Claim po na po yan. Okay? So, hindi po natutulog ang Diyos. Okay? Kasi alam nyo, once na talagang nilet go nyo na po lahat ng mga hatreds, mga sama ng loob, no, isang dito na po yung talagang, kasi po yan po nagbablock ng blocks or nagkakos ng delays ng mga blessings na dumadating po sa atin. So, now it's your time to shine. It's time for you to parang mag-evolve, no, or magkaroon ng growth, no, sa buhay, no. Hindi lang about sa pagiging parang popular ka, makikilala ka, hindi lang sa ganon. It's your time to shine, meaning andito yung talagang meron ka ng kakayanan na gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Okay? So congratulations, John. And we have the travel and the right path. Oh, okay, so now is, kung itong travel na to, kung halimbawa, kung itong magulang nyo po na ito is mga buhay pa, better na talagang parang ikaw na rin, ikaw na sumuko, my goodness, anak ka lang eh. Diba? Mas maganda yung gano'n na, especially ngayon nga sinasabi ko, magki-Christmas, so mas maganda po talaga yung meron kayong samahan na yung may love, no, and peace, no, yun po ang maganda dyan. So, better na mag-visit po kayo sa parents ninyo. And kung ito naman po yung mga nagsipanaw na, so pumunta kayo sa mga puntod, kausapin nyo sila, diba? Bigyan nyo ng mga favorite food nila nung sila po yung nabubuhay, bulaklak, no? And as much as possible, kung kaya nyo po magpapunta ng pare, mas maganda para po mabasbasan muli ang kanila mga puntod. And sa right path naman po, is nandito naman po yung sister ninyo or yung kapatid po ninyo is nasa right path na po. So, ibig sabihin, kung ito pong mga ito is before gumagawa ng kaliwa or gumagawa ng makasalanan, no, is andito na po yung yun nga po, dahil po nag-ask forgiveness o nagkaroon na po ng pagbabago sa buhay, andito na po yun, andito na siya sa right path, no? Which is, di ba, better yun. Magkakasundo na, especially kung ikaw is nasa divine or nandito ka as a spiritual healer, so magkakasundo na kayo ngayon. And we have the happily married. Yes, you are happily married. So, alam niyo po yun, talaga pagka nagkaroon ng forgiveness, nagkaroon po kayo ng peace of mind. No? Lahat na po papasok dyan. Yung dating magulong buhay ninyo, magiging maayos. Yung dating lagi kayo nag-aaway ng asawa mo, magiging maayos. Pati mga anak mo, siguro nagkakagulo yung iba dito, mga rebelde na, mga gano'n. So, magkakaroon talaga ng kapayapaan at punong-puno ng pagmamahalan sa pamilya. Hindi lang po sa kasal or sa pag-aasawa. Okay? And your fifth card here is heart chakra and copycat. Eyes on you, heart chakra, copycat. Okay, so careful ka dyan. Pero dito muna po tayo sa eyes on you.
So, somebody, no, ibig sabihin meron pong evil eye, we have here, no, evil eyes on you. So, meron pong evil eye or meron pong nagmamasid sa inyo, may nag-i-spy sa inyo. Meron pong mga monitoring spirits. Ano ba yung mga monitoring spirits? Listen carefully. Yung mga monitoring spirits na yan is, ano niyo po yun? Kung yung langaw, kung malinis naman po ang bahay ninyo, kung naka-screen naman po kayo at or lagi nakasara ang pinto ninyo, pero bakit may langaw? No? As in talagang malinis, nag-disinfect ka, pero bakit may langaw? Naka-screen ka saan pumasok? Bakit may langaw? Diba? So that's the monitoring spirit. Especially nga po yung sinasabi ko sa inyo na kung kayo po is nandito po sa mundo ng spiritual or kayo po is baguhang healers or mga healers na alam na po ng mga healers and ang kapwa ko healers, lalo na po yung mga batikan. So alam na po nila yan. So now is, syempre, andito na yung trust. Kaya sinabi dito, nitong mga bili nitong family mo, family member, no, is kailangan nyo pong parang wag basta-basta magtiwala sa tao, sa mga nakapaligid. Okay? So, yung mga monitoring spirits na yan, yung naghahatid ng mga mensahe doon sa amo nila. Na, itong ano mo, ito pinapa-espiya mo sa amin, ganito buhay nito. Ganito, ginaganto ka na, ganito, gano'n. So, reporter's notebook yan, mala Jessica Soho yan. Okay? So, because of the forgiveness, because you forgive them, hindi lang siguro ito, or meron pang ibang involved, no, na person sa'yo, na medyo nagkaroon ka ng tampo, inis, selos, ganyan. So, kung nandito yung nabigyan mo na siya ng forgiveness, yung heart chakra mo, it's very healthy na. So, kaya andito talaga yung, it's your time to shine. It's your time to shine. So, andito yung, there's a lot of achievements, opportunities, mga unexpected income, full of surprises, no? Andyan na, papasok na yan. So, maintain mo lang yan. Yung heart chakra mo na talagang active. Maybe before is, ito is wala, manhid ka. Or parang wala kang pakialam, no? But now, is, ito yung careful po kayo dito sa copycat na to, which is, no, ito is, ididikit ko siya, or, sa mga parents po, no, na halimbawa na maalam po siya, yung ganun, no, is, dito muna tayo sa ganito ha, yung sa mga namaalam na po, yung spirits na po. Wag po tayong basta-basta magtitiwala sa mga bulong. Kung halimbawa po, especially po to sa mga, sa mga, may third eye na nakakarinig na po talaga ng mga whispers. Or you're asking questions to the spirits, no? Yung mga medium, no? Yung mga ganyan. Wag po tayong magtiwala basta-basta na yung mga nakakausap po natin is sila, no? Wag po. Kasi ang dami pong impostor, ang dami pong copycats. Okay? And andito yung sa isang banda naman po, itong copycat na to, kung dito naman po tayo hihilera sa magulang, no, maybe andito yung talagang ikaw is inopen mo or i-open mo muli, natanggapin siguro yung mga nakapaligid sa'yo na dati mong kinoconsider na parang as your parent, na bilang kapalit ng mga ito na namaalam mong magulang, maybe meron kang mga kapitbahay dyan na elders, no, so andito ngayon yung parang i-consider mo sila na parang kayo na lang po tatayo kong magulang. Parang iti-treasure mo sila, or parang yung pagmamahal na ibibigay, na dapat ibibigay mo sa magulang mo, dito mo na sa mga elders mo, or sa mga siguro kapitbahay, or maybe in-laws mo, dito mo na sila ibibigay, dito mo na ibubuhos. Okay? What else? Alam niyo pa ba, gusto ko na mag-record ngayon ng sangkatutak para play na lang ako ng play. Kung kaya lang. And that is God's plan. Oh, so kung ano man po yung nangyayari sa sister ninyo, kung iba po dyan is naging mangko before, or gumagawa po ng kaliwa, no? And andito ngayon nang nag-ask din sila ng forgiveness sa'yo, and ikaw is, you've already forgive them, and nandito na po siya sa right path, it's because of you na rin. Kasi maybe, and for sure, no, na talagang ito is inangat mo kay God, na bigyan sila ng pagbabago, humingi ng kapatawaran, at bigyan ng kaliwanagan. No? And now, that is God's plan, na talagang kailangan na muna pumunta sa darkness bago dito sa light. Okay? So, diba? Bongga yan. And amen tayo dyan. Okay, so what else? Last two cards dito. Okay, so tatlong card ang bumaba. And you win! Yes. No? And you win for the fourth card dito sa third aisle. You win.
You win, you win. Okay. So, you win. Pero ito kasi is considered as the fourth card lang to eh. So, kasi tatlong sabay siya bumaba, no? So, nanalo ka naman dito. No? And, kumbaga, if yung crown chakra mo dito is talaga namang, ano ba ito, talong-talo. No? Like, yung psychic ability mo, yung intuition mo, or lahat. No? I mean, parang lahat ng mga naiisip mo or lahat ng mga alam mo is nagkakatotoo or totoo. Well, parang nobody can hide you some secrets. Wala. And now, andito yung for some of you, or for some of your friends or relatives or family members are na-amazed, no, na paano mo, parang andito yung, paano mo naisip yun, paano mo nagawa, paano mo nalaman yun, yung mga ganon. So, meron sila mga, parang napuprove nila na talagang ikaw is may kakaiba, kakayanan na gift from God. Okay? And dahil dyan, lagi kang, alam mo yung mas marami ang magtitiwala sa'yo. And sa dami din na magtitiwala sa'yo, marami din ang parang, alam nyo yung pagkabanga ganito na, like, umiiral yung pagiging psychic mo. Isang dito na yung may mga maniniwala, may mga matutuwa, pero meron din hindi. Okay? May mga ganun po. Okay? So, for the last card, dito sa deck na to, transfer na tayo sa isa. Kung meron pag message, no, from them. Okay, so wala na. Okay, so sa kabila tayo yung card. Okay, so dito naman tayo. Ano ba ang iba pang mensahe? Charan! Spell work. Yes. So, meaning, ito yung kailangan mong patawarin or patawad, no? Forgive them because of maybe, no? Hindi po porque meron po akong kliyente na talagang pinakulam siya ng nanay niya. No? Meron po talagang ganun. So, again, hindi naman po ito makaka-resonate po sa lahat, no? Hindi naman po lahat ito is makiklaim tong reading na to. But, for some of you na nandito is talaga po nga, you need to forgive your parents, your mom, your dad, or what, no? So, because of that spell work. And even your sister. Okay? So, yan yung hinihingi nila ng kapatawaran sa'yo na kailangan mo silang patawarin kasi nga sa ganyan ginagawa nila. Evil eye. But you're healed. Wow! Ang ganda ng message. Thank you, Lord. Thank you, God. So, andito man po ang evil eye. Andito man po talaga yung mga monitoring spirits, yung mga spies na yan, mga nag-spy sa inyo, yung mga stalkers nyo na yan, no, like elementals, na mga kakampi, na mga mangko na yan. Pero they are all failed, no? So, ano sito, mga loser to, no? Kasi you are healed. And even your sister is healed. No? Kasi nasa right path na siya eh. So, parang, binitawan ka na talaga totally ng sister mo. Because of, syempre, pagka pinakawalan ka na niya, yung mga ginagawa niya sa yung mga pangungulam noon, is binitawan niya na. Okay, so, move on, move forward, and, again, pero mas maganda, syempre may mga gamit yan. And kung ikaw isang healer, mas maganda. And kung talagang sincere siya, is kunin, yes, we have the sorry card here. Oh. So, ibig sabihin, kailangan niya i-surrender lahat ng gamit. Yung ginamit niya sa'yo, para sunugin niyo yan, or ibaon. Okay, so we have the sorry card. So, yan din, parang, yun yung, actually, yung reading natin is about forgiveness talaga. This is about the time, no, for you to forgive those people na talagang nagbigay sa'yo ng mga toxic, sakit, bighati, sumpa, yung mga ganyan, no? So, nagsasorry naman sila, okay? And we have the spiritual gifts and abilities here and the amulets. So, alam nyo po ang amulets, no? Like sinasabi ko nga po sa inyo yung mga medallions, is a really big help for us physically because of ito po yung nagbibigay ng lakas at depensa po sa ating physical na katawan. Prayers naman po is more on talaga pong spiritual. No? So, kailangan po talaga tandem yan. Kung meron po tayong mga gamit, amulets, like mga crystals, medallions, ano pa ba, mga singsing, bracelets, mga ganyan, kailangan po natin yan. No? Lalo na po yun sa amin po, no, ng mga manggagamot. Even po sa mga tarot readers, especially evil eye, no? Prone po ang mga tarot readers sa evil eye. And
Iba nga po talaga nagpapalipad hangin din. Kasi po meron po mga tarot readers din po, no? Meron po ha, alam nyo po to. No? So, ito po yung hindi naman po ako nami-pinpoint or wala naman po akong pinipinpoint kung sino po. Pero based na rin po sa mga clients ko, meron daw po. No? Meron po talagang mga parang dinadasalan para lang po, alam niyo, para lang po makakuha ng, I mean, every now and then is makapag pa-reading, mga tipong ganun. So, they're sorry, they're all parang gusto nila talaga magbigyan nyo silang kapatawaran. Because gusto nila din magkaroon din ng talagang, yung gifts, no, is from God talaga. So, with the help of these amulets, no, medallions, is I know talagang mas magkakaroon ng protection, no, and healing po sa inyo. Ito muna. Demonic entities, yes. Kasi talagang pagka may spell work ka talagang yung mga yan is nag-spy sa inyo. So, yung mga langaw na yan, yung mga ipis na yan, yung mga insekto na yan, na ngayon nyo lang po nakita, yan po yan. So, ibig sabihin yan po yung mga, ano nila, galamay nila. Okay? So, you need to balance. Hindi po pwede yung sobra-sobra. Balance lang po talaga kailangan. Growth. Wow. So, you are healed. No? So, ibig sabihin, you are healed. So, growth, yes, nandito na talaga. No? So, andito yung growth. Sa'yo to ha, ikaw as, hindi. Ang growth dito sa sister mo pala, sorry. So, sa sister mo is, there's the growth and no. So, meaning, meron man siyang kakayanan na binitawan, maybe sinurrender na rin ito yung kakayanan niya. So, instead of magkaroon siya ng growth, no, is hindi po pagkakalooban. Okay? Wait lang po ha. Okay, so let's resume. Chat kasi ang aking Joawi. Hindi ka ng olu. At meron silang huli na ayaw daw magsalita. Ay nako. Okay, so God shows you, don't worry. You need to cut the cords. Etong cut the cords na to, no, this is about the evil eye or doon po nga sa copycat. So, wag po kayo masyado mag-entertain ng mga spirits. Kasi nga po, hindi kayo sure kung yung mga spirits na kinakausap nyo is talaga pong sila. Make sure po na meron po kayo tamang pamamaraan, ritual, dasal para po dyan. Para hindi po kayo malinlang. O hindi po kayo mabigyan ng alam niyo po yun, kasi syempre meron po tayong mga questions, no, and decisions na kailangan din po natin konsulta sa kanila. So, make sure po na meron po kayo tamang pamamaraan. Okay, and expose. So, malalaman nyo rin. So, malalaman nyo na po talaga yan kung sino po talaga yung mga kinakausap nyo or kung sino po yung mga talagang bumubulong din po sa inyo. If andito po talaga yung faith ninyo is very strong, hindi po kayo maliligaw or hindi po kayo mapapahamak sa mundo po ng spiritual. And make sure po na talaga, pero God shows you po kasi God shows you, so andito po yung talagang well guided po kayo ng divine. Okay, so what else? So ano ba yung dapat nyo po pong i-expect? No? Ano po yung mensahe sa inyo ng ating Holy Spirit sa isang banda, kumbaga. Okay. So, anuhin natin ha. Isa-isahin natin siya. Actually, bumagsak na po siyang lahat. So, ano natin yan. Pipiliin natin para ano yung in order. No? Pero ito yung unang bumaba. Which is trap. Okay. So, bakit ba itong mga ito is sumurrender? Or bakit ba itong mga ito is nag-decide na parang telepathically or through your crown chakra is makipag-usap sila para to forgive them. No? It's because of andito po yung talaga nasa stuck energy sila. Or parang andito po yung nasa point na sila po is hindi na po magkaroon ng growth. Maybe nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng bankrupt, no? Ang daming losses, mga tipong ganun. That's why. Okay? So, ito po yung mga bababa kaninang cards, no? So, pipili tayo to entity, haya na lang po natin yan. Para maging maganda ang ating kwentuhan. 'Di
Okay, so now is andito ang real estate. Oh, see? So, nagkakaroon sila ng, alam nyo yon tipong parang, for sure, no, etong mga ito, above, or eto, especially po sa sister mo, kung buhay pa to, or parents mo, bakit sila nagkaroon nito? They want talagang forgiveness. Pasabi nga sa inyo, may nagkakaroon ng blockages o nagkakaroon ng delays. So, malamang sa malamang, itong mga ito, nagbabayad pa ng bahay, or maybe nagre-rent, o mga tipong ganon. So, andito po yung malamang, hindi po sila nakakabayad. And they are all afraid, no, na hindi po to maisakatuparan. Or maybe meron na pong kumukuha, or ano ba yung binabawi na, mga tipong ganon. So, may mga ganong cases po. Okay? Confinement, still, trap, no? So, they want something na talagang parang a miracle. That's why andito yung talagang, they want an apology. I mean, they want to, kaya andito sila parang, humingi po talaga ng apology sa inyo or humingi po ng kapatawaran sa inyo. Kasi alam nila sa ganito pamamaraan is magkakaroon po ng katuparan ang kanilang kagustuhan, no? So, andito man ito yung pagkakaroon nila ng trap, no, na trap. Talagang syempre, pagka halimbawa, sabi ko nga, katulad po ngayon sa totoo lang, may langaw pong umaaligid sa akin. Kanina pa. Kanina pa. Kahit na kasi nila po itong mga candles ko. Tingin ko hindi ito basta langaw. Okay, kanina pa to Nasa tenga ko siya dinidistract niya ako. Okay, so now is, andito po yung gift, no? So, kaya niya po yan, kaya po siya nagbigay na, I mean, talagang humingi po ng kapatawaran sa inyo kasi, syempre, humingi po na rin po siya ng milagro. No? So, andito yung, nagkaroon man po siya ng ganito, stuck energy, no? May takot, na talaga mabawi sa kanya yan. Kasi parang, maybe ito rin po is pinagkaloob sa kanya before, no? This is a gift pero parang inabuso. No? Material man na, physical, mental, o ano man, ano? So, now is, and nandito talaga sila talagang parang nakakulong. Walang movement, walang development. Kahit na anong pagtitipid, parang alam niyo, parang lagi nilang dumadaan. And andito yung nagtitipid, pero bakit ganito? Parang puro utang. Siguro itong parents mo or itong sister mo na to is puro utang. That's why andito yun talagang alam na kung saan ang gagaling. No? Ito is dahil na rin sa spell work na ginawa sa'yo. Or maybe, ito is mga sufferings mo to before. Na ito yung ibinato sa'yo. Maghirap, mawala ng bahay, mawala ng negosyo, mawala ng trabaho, magkasakit, mga tibungan. Pero lahat po is backfire. Okay? So, nag-backfire na po siya lahat. And talaga nagkaroon siya ng galit. Talagang sisilakbo galit nito. Kasi, noon, alam niya na magtatagumpay siya. And I know for sure, no, nagtagumpay ito. But, ito na yung judgment or ito na yung payback time. Pero alam kong hindi niyo po ito gagawin. Alam ko ito is lahat ni let go, let God nyo rin po ito. And God is so good. No? Kung ganun po lagi ang gagawin natin, matagal man po ang proseso, matagal man po ang karma sa mga taong gumagawa po sa atin, but still, mas matindi po ang balik sa kanila niyan. May pagkasamang pagka-paranoia or parang pagkabaliw ng konti ang mangyayari. Kasi hindi po sila sanay. Ito po yung mga tao na hindi sanay po sa walang pera, walang kakayanan na mawalan ng pera sa bulsa, walang makain, yung parang tipid na tipid. Ito yung mga taong abuso sa pagbili pa. Alam mo yung tipong laging nag-hoard, mga tipong gano'n. That's why andito yung talagang decided na talagang mag-ask ng apology sa inyo para lang po basig din yung hindi lang po property. Maybe may car, business, mga ganyan. No? Hindi lang po bahay. Okay? And alam niya na talagang pagka once na nag-ask siya ng apology sa inyo, kahit malang sa isip, maybe humingi na rin siya ng tulong kay God na ihatid sa iyo na patawarin na siya sa mga ginawa niya sa iyo. And I know magtatagumpay. Sabi niya sa sarili niya, kumbaga isa dito yung magtatagumpay ako, alam kong patatawarin mo rin siya. No? So now is, yes, so nangyari nga ganun. Ano? So nag-back to origin lahat ng mga, I mean, backfired po lahat ng mga binato sa iyo before. Okay? And maganda lang po dito, yung end of the reading is, dahil nga po sa nagkaroon ng apology, magkakaroon po kayo ng ganyan. No? So, get together and magkakaroon din kayo ng
party-party, celebration, or magkakaroon ulit kayo ng mga sweet talks, mga ganyan, kamustahan, overload, mga ganyan. Especially po dito sa, kung halimbawa tatlo kayo magkakapatid, mapababae o lalaki man yan, kung meron po dito sa inyo, to be more specific, no? Meron po tatlo dito na magkakapatid na babae, or meron pong isang lalaki, mga tipong ganun, or dalawang maputi, isang maitim, dalawang maitim, isang maputi. So, this is for you. Okay, so wait for this. And again, it's better na, hindi ko naman sinasabing tayong apihin, no? But andito po yung talagang mas maganda po yung tayo lagi po nagpapakumbaba. Na kahit na po, pakiramdam natin is durog na po tayo, aping-api na po tayo. Hayaan na lang po natin yan kasi may Panginoon naman po na hindi natutulog para po tayo bigyan ng hustisya or bigyan po ng kapanatagan. No? So, yan po yung inyong reading ngayon, and maraming salamat po sa mga nakinig, and sa mga gusto po magpa-reading at magpagamot, no? Andiyan lang po sa description box ang aking contact details. So, chat nyo lang po ako for booking, please. No? Online lang po yung walk-in. Kasi nga po, meron tayong mga online, so mahirap po yung magpapila. Okay? So, meron po kasi tayong ginagamot at binabasahan din po ibang bansa. Kaya hindi po ako talaga masyadong tutok sa walk-in. Okay? So, sa mga mag-order din po ng mga langis and medallions, meron po akong parating ngayon. Ang ganda. Napakaganda po. Napakaganda. It's a dignum wood. No? So, alam niyo naman po ang dignum. Actually, gusto ko rin magpalit, no, from mga tanso na medallions from dignum. Bukod po kasi sa magaan po siya, malakas din po talaga ang mga pandepensa na yun ng dignum. Kasi it's a Hollywood din po eh. Yan po yung mga galing sa Banahaw, no? Yan po yan talaga kinukuha eh. So, ang Banahaw po is well known po na talagang dinadayo po ng mga manggagamot, dinadayo po ng mga taong talagang may mga deboto, na talagang po dinadasalan. Talaga po ang Banahaw is talagang is a very holy, for me is talagang sagrado po siyang bundok. Na talagang parang parang alam niyo po yun, yung parang pag pumunta ka doon, paglahat ang katawan mo. Ito siya, oh. O, diba? Bugahan ko sila. Okay, so close your eyes pa para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!